Mahigit 200 paaralan na ang nagsuspindi ng klase dahil sa kakapusan ng kuryente sa Panay Island. Detalye tayo sa ulat on the spot ni John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. John? Katrina, dahil nga sa pangambang walang matututunan ang mga estudyante. Dahil nga sa kawalan ng kuryente, minabuti na ilang mga local government units dito sa Western Visayas na suspindihin na lang muna ang pasok. Nagpapaypay na kahapon ang mga estudyante sa isang eskwelahan sa San Jose Antique. Mainit na kasi ang panahon, wala pang kuryente kaya walang bentilador. Kaya para maiwasan ang ganitong eksena, sinuspinde ang klase sa 284 na mga paaralan sa Iloilo City, probinsya ng Iloilo, Aklan at Capiz base sa deklarasyon ng mga local chief executives. Inatasan na lang ang mga guro na magsagawa ng makeup classes sa pagbabalik ng mga bata sa paaralan. Samantala, stable na ngayon ang kuryente sa isla ng Boracay ayon sa monitoring ng Malay Local Government Unit. Maliban sa contingency plans na inilatag ng tourism establishments, may mga naka-standby na generator na maaring gamitin anumang oras kapag mawala ang supply ng kuryente. Sa Iloilo City naman nagpapatuloy ang pulong ni Governor Arthur Defensor Jr. kasama si Energy Secretary Rafael Lotilla at mga kinatawan ng NGCP, power sector at mga local chief executives kung saan pinag-uusapan ngayon ang power outage sa isla ng Panay. Sa pinakauling update mula sa NGCP, sa 300 megawatts na kailangan para maging stable ang supply ng kuryente sa isla ng Panay, nasa 203 megawatts pa lang ang naisusupply ng mga planta. Katrina, sa ngayon, hinihintay pa rin na makabalik sa grid ang Palm Concepcion Power Corporation para ma-stabilize na ang supply ng kuryente. May kapasidad itong 135 megawatts at ito ang pangalawang sa pinakamalaking planta sa isla ng Panay. Nagpapatuloy ngayon ang unti-unting load restoration ng NGCP at rotational loading at manual load dropping ng mga power distribution utilities. Katrina? Maraming salamat, John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.